Bakit? Anong kailangan mo't napatawag ka? Iritadong boses ni Lucy nang sagutin ng cellphone. Hindi siya makapaniwalang tinawagan siya ni Jerome nang wala sa oras. Lucy, sinasabi ko sa'yo, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Naikot niyang mata sa patutsada ni Jerome. Ano na naman to? Mara siyang bumuga ng hangin at patamad na humiga sa sun lounger upang hayaan ang katulong na masahin ang balikat niya. Sumimsim siya ng orange juice bago nagsalita. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Bakit ba kailangan mo pang magpaligoy-ligoy? Para kang bata? Oo na, sige na. Ako ng bata. Anyways, alam mo ba kung sino sinusundan ko ngayon? Ang asawa ng kapatid mo. Natigil ang pagsimsim ni Lucy mula sa iniinom na orange juice nang marinig ang sinabi ni Jerome. Base sa excitement na nabasa sa boses ng lalaki, ay nahihinuhan niyang may maganda itong ibabalita sa kanya. Sabihin mo na kung ano at huwag mo akong binibitin. Bilisan mo at pumunta ka sa gallery ni Kuya Delphine. Magkasama sila ngayon. Kanina ko pa sila sinusundan at mula sa isang cafe ay magkasama na sila. Tuluyang nawala ang boredom ni Lucy dahil siya narinig. Malawak siyang napangiti. Sige, hintayin mo kami dyan ni Lola. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na palalampasin ang kalandian ng babaeng yan. Sige, bilisan mo hihintayin ka namin sa gallery. Mabilis na tumayo si Lucy mula sa lounger at dali-daling umakyat sa kwarto upang maligo at magbihis. Pagkatapos tinawagan niya si Lola Rhea upang isama din ito sa gallery. Nasa bahay ito ng kaibigan, hindi kalayuan sa bahay nila, kaya dadaanan na lang nila pero hindi sinabi ni Lucy ang dahilan kung bakit. Ang sinabi niya lang ay may sorpresa siyang ipapakita sa Lola. Nang bumukas ang gate at habang papalabas ang kotse ay biglang may isang lalaking humarang sa sasakyan nila. Bigla yung inihinto ng driver at binaba ang bintana ng kotse upang tanungin kung anong kailangan nito. Kailangan ko makausap ang asawa ni Mr. Alcaraz. May importante akong sasabihin sa kanya. Umangat ang kilay ni Lucy. Si Calista? Tinignan niyang lalaki tinanong mula sa ibinaba niyang windshield. Bakit? Anong importanteng sasabihin mo? Hindi ka agad ito nagsalita kaya muling nagsalita si Lucy. Ako ang asawa ni Mr. Alcaraz. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Biglang umaliwala sa mukha ng lalaki. Ma'am, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Kilala ko po kung sinong kaluguyo ng asawa niyo. Ang museum na sinasabi ni Thor ay hindi totally museum kundi isang gallery exhibit lamang. Nang makarating doon, ang unang bumungad kay Calista ay ang dalawang painting na gawa ni Moon Lover. Ang dalawang magkasunod na painting ay tungkol sa gyera at ang mga taong umaasang matatapos na yon habang isa naman ay isang lumang factory at may mga trabahador na tila nahihirapan at pagod na pagod. Habang nakatitig sa painting ay nanikip ang dibdib ni Calista dahil nakikinita niyang meaning sa likod ng painting na to. Nakahagip ako ng balita na pagmamay-ari mong exhibit na to, mahinang sabi niya. Dahil may kung ano sa lalamunan niya ay bahagyang nangarag ang kanyang boses. I'm glad that you know that, Delphine answered. His voice was full of pride, but he didn't seem arrogant. Binibenta mo bang dalawang painting na to? Maya-may tanong niya habang ang matay na natili na seryosong nakatitig sa dalawang painting. Bibilhin ko kahit na magkano, dagdag pa niya para lalong pumayag si Delphine. Sigurado ka bang yan ang painting na nagustuhan mo? Bakit hindi mo muna subukang umikot-ikot at magtingin ng iba pa? Umiling si Calista. Hindi ko na kailangan ng iba. Tanging ang obra lang ni Moon Lover ang gusto ko. Mahinang napatawa si Delphine. Anong nagustuhan mo sa kanya? Though I like how her hands and mind work, her painting is quite controversial. Swerte na lang at isa ko sa nakakuha ng painting niya kahit na alam kong, dangerous. Mahina itong tumikim. Calista was firm. Nang marinig niyang sinabi ni Delphine ay mas lalo siyang naging porsigido na bilihin ang painting. No, I don't care about the controversy. Nais ko lang bilhin ng painting. And, nilingon niya to. Pwede ko bang malaman kung saan mo nakuha ang painting? Was it sold to you by a person or did you get it from an auction? Nagliwanag ang mukha ni Delphine na tila napukaw ang interest nito. Hindi ko alam na ganun mo kagusto ang mga gawa ni Moon Lover. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang katulad mo. Anong nagustuhan mo sa kanya? Karamihan sa mga napagtanungan ko ay mas gustong obra ng mga sikat na painters. Na walang excitement sa mukha ni Calista at bumalik ang kasawal niyang ekspresyon. Dahil siya ang iniidolo ko siya. Talaga?
Kung ganun natutuwa akong ibahagi sa'yo na nakita ko ng iyong idol. Nalaki ang mga mata ni Calista sa pagkamangha. Talaga? Saan mo siya nakita? Pumiling si Delphine. Hindi ko na matandaan pero alam ko isa yung gallery studio at doon galing tong dalawang painting niya. Bumagsak ang balikat ni Calista sa narinig. Nabuhay ang pag-asa sa puso niya nang marinig ang sinabi nitong nakita nitong kanyang ina. Pero nang malamang matagal na palang nangyari yon ay muli na naman siyang nabigo. Kung ganon, magkano mo binibenta ang painting na to? Umiling si Delphine at umangat ang tingin sa painting. Pasensya na pero hindi ko yan binibenta. What? Why? Nakatangang tanong niya. Gumuhit ang iritasyon sa mukha niya dahil siya narinig. Hindi lang yon, bigla siyang nakaramdam na matinding pananakit ng puson at bigla ng lamig ang mga palad niya. Nakakalokong umisi si Delphine pero nang makitang maputla niyang itsura ay nagibang mukha nito. Ano nangyari sa'yo? Binalot ng butil-butil na pawis sa mukha ni Calista at naitukod ang palat sa pader upang suportahan ang sarili. Biglang nanakit ang tiyan ko. Munti ka na siyang mapabuwal, ngunit maagap siyang nasalo ni Delphine. Sandali, dadaling kita sa lounge at magpapatawag ako ng doktor para matignan ka. Hindi na nito hinintay ang sagot niya at kagad siyang binuhat saka dire-diretsong naglakad patungo sa lounge na nasa second floor. Inilapag siya ni Delphine sa malapad na sofa, namumutla ng mukha ni Calista at tumitindi ang sakit ng kanyang puso. Daig pa niyang babaeng manganganak. Gusto bang dalhin kita sa ospital? Kahit sumasakit ang puso ay mahinang napatawa si Calista. Alam niya kung anong mararamdaman niya. Hindi na kailangan, kaya ko pa naman. Bakit takot ka bang pumunta sa ospital? Hindi siya nakaimik. Sino may gustong pumunta sa ospital dahil lang sa simpleng sakit ng puson? Isa pang trauma niya nung bata pa siya sa ospital ay bumabalik pa rin sa alaala niya. Kung ganun sige, matulog ka muna. Gigisingin kita kapag dumating ng doktor. Hinubad nitong suot na jacket at nilatag sa katawan niya dahil nanginginig siya sa lamig. Sige, salamat. Nangangatal ang labi na sagot niya. Nakayuko si Delphine habang nilalagay sa katawan niya ang jacket. Yun ang tagpong naabutan ng tatlong bagong dating na siyang may galit kay Calista. Kali, anong ginagawa mo? Lola, napalingon si Calista na marinig ang boses ng lola ni Vinson. Hindi siya makapaniwalang nasa gallery rin ito ngayon. Bakit may ibang lalaki kang kasama? Anong ginagawa mo? Sino yan? Sunod-sunod na tanong ni Lola Rhea. Halos manginig ang katawan nito habang nakatingin sa kanya at hindi makapaniwala sa nakita. Lola Rhea, nandito rin po kayo? Muling tanong ni Calista kay Lola Rhea. Hindi niya akalain na makikita ito dito. And it dawned on her. Magkakasama ang mga tao may galit sa kanya at inanyayahan pa ng mga to sa Lola Rhea. Calista, huwag ka na magmalinis. Kitang-kita ng mga mata namin kung paano ka nakipaglandian sa ibang lalaki habang wala si kuya. Dinuro siya ni Lucy. There was a smug look on her face as if she already had won the battle. Huwag mo nang tawaging lolang lola ko dahil hindi nabilong sa pamilya namin ng isang haliparot na katulad mo. Sinundan pa yon na ng uuyam na boses ni Jerome na nakasali na rin sa usapan. Huling-huli ka na sa akto babae, wala ka nang kawala. Dahil sa mga patutsada ng dalawa ay lalong nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Calista na umakyat sa kanyang ulo kaya bigla siyang nahilo. Wala siyang lakas para makipagtalo sa dalawa. Mabuti na lang hindi na siya kailangang magsalita dahil si Delphine ang nagsalita. Nandito pala kayo, Lola Rhea. Bakit hindi po ninyo ipinaalam para maasikaso ko po kayo ng personal? Ngunit hindi hinayaan ni Lucy na makapagsalita ang lola nito dahil itong sumagot kay Delphine. Sa tingin mo ba, kung sasabihin namin sa'yo na pupunta kami sa gallery exhibit mo, ay maabutan namin ang kalokohan yung dalawa? Kalmadong nginitian ni Delphine si Lucy at nagpatuloy sa pakipag-usap kay Lola Rhea na habang tumatagal na nasa loob ito ng lounge area, ay lalong hindi maipintang mukha nito. Lola Rhea, tinulungan ko lang po si Kali dahil nakaramdam po siya ng pananakit ng sikmura at nanghihina po siya. Paliwanag ni Delphine kay Lola Rhea. Sinserong boses nito pero sa pandinig ni Lucy at Jerome ay tila nagdadrama lang ito. Kali, ganun na ka-intimate ang tawagan ninyo? Kahit si Kuya Vinson, hindi tinatawag ng ganyan si Calista. Isa pa, kailan lang ba kayo nagkakilala? Sa pagkakatanda ko, isang gabi lang kayo nagkakilala. Sabad ni Jerome. Tulad ni Lucy, hindi rin ito mapigilang ipakita ang galit kay Calista. Hindi mawari ni Calista kung bakit galit na galit sa kanya si Jerome samantalang wala naman siyang ginagawa ditong masama. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at sinubukang bumangon pero lalong tumaginting ang sakit ng puso niya
at pinagpawisan siya ng malapot. Walang ano-ano isang boses ang pumaibabaw sa buong lounge. Jerome, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Look, Ate Shaira, nahuli namin na may ginagawang kabalustagan ng babaeng tot si Kuya Delphine. Kaagad na sumbong ni Jerome sa bagong dating. There was a look of astonishment on Shaira's face. Pero mas nakikita doon ang ngiting tagumpay at hindi na kailangang isipin ni Calista kung anong gusto nitong ipahiwatig dahil alam niya nang iniisip nitong hiwalayan siya ni Vinson dahil sa nangyari. Oh my God, Calista! Naitakip nitong palad sa labi dahil sa gulat bago muling nagsalita. Hindi ko akalaing bukod sa magnanakaw malandi ka rin pala. Ano na lang ang sasabihin ni Vinson kapag malaman niya to? Lumapit to kay Lola Rhea upang i-comfort ang matanda pero hindi nito hinayaang matandang makalapit. Dahil sa matinding sakit ng puson ay hindi makasagot si Calista at kahit ang mukha niya ay tila hindi maipinta. Ang pananahimik niya ay biglang nabasa ng tatlo at ni Lola Rhea na guilty siya sa ginawa niya. Kali, sabihin mo sa Lola, totoo bang sinasabi ng mga to? Tinuring tong tatlo na pinagtutulungan siya sa pagsira ng pangalan niya. Pilit nang ngumiti si Calista kahit nahirapan tumiling. Nanuno yung lalamunan niya kaya nahirapan siyang magsalita at hindi niya masagot si Lola Rhea. Hindi itong unang best na nangyari ito sa kanya. Kahit si Thor, na-experience na rin to. Nung nasa mission pa siya kasama si Caleb ay naranasan na rin niyang sumakit ng tiyan kapag darating ang monthly period niya pero hindi ganito katindi. Anong ginagawa niyong lahat dito? Ang madagungdong na boses ni Vinson ang pumailan lang sa buong lounge at bigla natigilan ng lahat na makita ito. Bukod kay Calista na nakahiga sa sofa at kay Lola Rhea ang nakaupo din sa sofa, ang lahat ay lumapit kay Vinson. Kuya, mabutit dumating ka na. Tingnan mo maigi ko anong pinagagawa ng asawa mo. Stop talking. Asik dito ni Vinson at diretsong naglakad patungo kay Calista. Ayos ka lang? Malumani na tanong nito sa nag-aalalang boses. Tumango si Calista kahit nahihirapan dahil sa pagkahilo. Nabili mo na bang pinapabili ko? Kinuha ni Vincent ng plastic bag na bitbit at ipinakita yun kay Calista. Is this correct? I asked the pharmacist and they said this is a good brand. Alanganin na pangiti si Calista. Hindi na nito kailangang ipangalandakan pa na bumili ito ng sanitary pads. Ang kailangan niya ngayon ay gamot para sa dysmenorrhea. Kaganyang ininom ang gamot at hinintay na bumuti ang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit napaaga ng halos 2 linggo ang monthly period niya kaya hindi siya nakapaghanda. Nang makita ito ng lahat ay ganun na lang ang pagtataka ng makita sa mukha ng mga ito. Si Lola Rhea ang unang nagtanong. Vinson, apo, alam mo kung ano nangyayari kay Kali? Tumango si Vinson. Yes, La. She sent me a message earlier asking me to buy her things and pick her up cause she's not feeling well. Paliwanag ni Vinson. Dahil sa sinabi niya ay lalong natameme ang lahat. Ang show na hinihintay ng mga ito hindi nangyari bagkus sinapahiya pa sila dahil sa maling hinala. Binuhat ni Vincent si Calista pagkatapos alisin ng jacket ni Delphine na nakabalot dito sa pinasuot ang sariling jacket. Dadaling kita sa ospital. Bulong ni Vincent sa kanyang tenga. Nakasubsob ang mukha ni Calista sa leeg ng asawa habang nakayakap sa leeg nito. Langhap niyang pabango nito na nahaluan ng pawis at halo niyang isiniksik ang mukha dahil doon. Thank you, mahinang sagot niya pero hindi na kailangan. Pwede bang umuwi na tayo? Gusto ko lang magpahinga. Okay, let's go home. Habang tinitingnan ng papala yung bulto ng kapatid, habang buhat-buhat si Calista ay muling nabuhay ang inis na puso ni Lucy. Nabigo na naman siya sa plano niya. Kinuha niya ang phone at palihim na nagpadala ng mensahe sa lalaki na kausap niya kanina at sinabi ang kanyang plano kung paano sirain ang pagsasama ng kanyang kuya at ni Calista. Ilang araw matapos ang insidente sa exhibit gallery ni Delphine at tuluyan ng umayos ang pakiramdam ni Calista. Ngayong araw ay nakatakda siyang pumunta sa kanyang opisina upang bisitahin ang negosyo ngunit nagpumilit si Vincent na ihatid siya. Naghihinala to na baka kung sana naman siya pupunta. Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Nanunod yung tanong niya kay Vincent. Kinuha niyang pabilog at makapal na antipara na nakapatong sa mesa katabi ng kama at isinuot iyon. Matapos suklayin ng lampas balikat na buhok ay pinuyod niya yon sa kalahati. She was wearing tight jeans and a loose t-shirt. Pero kahit na gano'n ay nakikita pa rin ang magandang hubog ng kanyang katawan. Habang nakatitig sa full-length mirror ay napansin niya sa refleksyon ni Vincent na titig ito sa kanya. Umangat ang kilay niya at sakalang ito nagsalita. May tiwala o wala, nakakarating pa rin sa akin ang mga balita na may lalaki kang kinakatagpo.
Naglakad ito tuminto sa likuran niya sa hinawakan siya sa magkabilang balikat. Hindi ko alam na masyadong lapitin pala ng lalaking asawa ko. Mahinang napatawa si Kalista sa naglagay ng manipis na lipstick. She puckered her lips when she's done and said, "It's not my fault kung habulin ako ng lalaki." Kinindatan niya ito sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin bilang panunodyo. Dumilim naman ang mukha ni Vinson dahil sa sinabi niya. Ang kamay nito na nakahawak sa balikat niya ay bumaba sa kanyang bewang at yumakap doon saka bumulong malapit sa kanyang tenga. Baka nakakalimutan mong sinabi ko sa'yo na habang kasal tayo, hindi ka pwedeng makipagkita sa ibang lalaki ha. Mahina nitong binugahan ng hininga ang kanyang tenga. Masaya ka ba kapag hindi mo sinusunod ang gusto ko? Paano kaya kung parusahan kita? Asawa ko. Hindi nakakilo si Kalista nang maramdaman ang mainit na hininga ng asawa na umiihip sa kanyang tenga. Tila tumatagos yun sa buo niyang pagkatao na naging sanhi upang mag-init ng kanyang pisngi. Mabilis siyang yumuko upang maiwasan na mapanurin itong titig sa salamin upang hindi nito mabasang tunay niyang nararamdaman. Itong mga nakaraang araw ay napapansin ni Kalista na sa tuwing magkadikit ang katawan nila ni Vinson ay nagre-react din ang katawan niya. Hindi lang yon, sa tuwing binabalaan siya ni Vinson makipaglapit sa ibang lalaki, ay kaagad na konklusyon ng isip ay nagsiselos to. Tinimbang niya ang sarili kung tama ba itong naramdaman niya bago yun kinastigo. 3 buwan lang ang pagsasama nila ni Vinson kaya hindi pwedeng mahulog ang loob niya dito. Lihim siyang bumuga ng marahas at bumuntong hininga upang hamigin ang sarili at nang masigurong hindi na namumula ang pisngi ay muli siyang tumingin sa salamin at sinalubong ang titig nito sa refleksyon. 3 buwan lang tayong magsasama sa peking kasal na to. Kailangan mo ba talaga akong manduhan ng ganito? Alam kong ginagawa ko at hindi ko gustong dungisan ang pangalan mo. Huwag kang mag-alala, malawak siyang ngumiti pero isa yung huwad. Hinawakan niya magkabilang baraso nito na nakayakap sa bewang niya at pilitong tinanggal. Nang makawala siya, hindi pa rin makasagot si Vinson, bagkus ay nakatitig lang ito sa kanya ng matiim habang nagkasalubong ang makapal na kilay. Kung alam mo naman pala, ay huwag kang sawail, sabi nito sa malamig na boses saka siya tinalikuran at dumiretso sa pinto. Pero bago ito lumabas ay nilingon siya nito. Hintayin kita sa baba upang ihatid kita sa pupuntahan mo. Napaawang ang labi ni Kalista sa narinig. Hindi pwedeng ihatid siya ni Vinson at baka magtaka ito sa lugar na pupuntahan niya. Hindi pa ito ang tamang panahon para ilantad ang sarili niya. She gripped her hair in frustration as she stomped her feet out of her room. Gustuhin man niya na suwayin to, hindi pwede kaya imbis na sa kumpanya niya siya pupunta, ay nagpahatid siya sa isang private resort kung saan nagtipon-tipon ng kaklase niya noong college para sa gathering ng batch nila. Ang totoo, ang purpose ng gathering na ito ay para sa mga mayayamang estudyante na gustong mag-donate para sa kanilang universidad. Ayaw na ayaw niyang ganitong pagtitipon at kung hindi lang kailangan, hindi siya dumalo. Si Kalista ang isa sa may pinakamataas na award sa kurso nila, kaya siya nagustuhan ng kanilang dean. Pero ang problema kung meron siyang maitdodonate o wala. At nandito to ngayon sa pagtitipon nila. Kasama pang ibang mataas na faculty ng kanilang universidad, pati na rin ang mga magulang ng mga estudyante. 5 taon matapos niyang malamang namatay ang kanyang ina ay pumasok sa college si Kalista upang i-distract ang sarili at kumuha ng kurso na siyang pinapangarap niya. Pero dahil hindi naging successful ang internship niya sa kumpanyang inaplayan, alam niyang pangungutyang aabutin niya. Padalhan mo ko ng mensahe kapag tapos ka na at susunduin kita. Mahigpit na bilin ni Vinson nang makababa siya ng sasakyan. Yes, boss. Nakairap ang matang sinagot niya si Vinson. Kinaway niyang kamay bilang paalam sa kawalang lingong likod na iniwan nito upang pumasok sa resort. May malawak na bulwagan ang nasabing private resort at nang makapasok si Kalista, ay halos puno na yun ng mga bisita. Umupo sa bakanting upuan si isang sulok si Kalista dahil ayaw niya makipaghalubilo lalo na kung usapan ng halos karamihan si estudyante at parents ay tungkol sa yaman ng mga to. Habang may nagsasalita sa unahan at ini-introduce sa mga estudyanteng nag-donate sa school, ay abala naman si Kalista sa pakikipagpalitan ng mensahe kay Thor. Pinaalam niya ditong hindi niya pagpunta sa opisina, lalo na't gagabihin siya dahil base sa program na nabasa niya sa kanyang harapan ay gabi pa matatapos ang event. Oh, bakit naman dito nakaupo ang paboritong estudyante ng dean? Dahil ba wala kang magulang nakasama sa sobrang kapobrehan mo? Ay wala kang ambag na maiiwan sa school? Malutong nahalakhakan ng sumunod sa matinis na boses na yon at ang walang pakialam sa paligid ni si Kalista ay napaangat ang tingin mula sa pakipagpalitan ng text kay Thor.
What could I possibly get if I didn't donate a single amount to school? She asked nonchalantly. Tch, napaismid ang estudyanteng kaharap. Hindi to personal na kilala ni Calista pero alam niya na ito'y alipores ng Campus Bell. Kuno ng school nila at ang nasabing Campus Bell ay malaking inggit sa kanya. Ang sabihin mo, mahirap ka lang talaga. Kaya wala kang mayambag. Huwag ka nang marami pang dahilan. Sagot naman ng isa pa nitong kasama. Calista sighed softly na hindi niya alam na ito palang kasama niya sa table. Sumandal siya sa upuan siya lumingon sa gilid pero ganun na lang ang panlalaki ng mata niya nang makitang katabi. Vinson, anong ginagawa mo dito? Kailan pa't umupo sa tabi niya? Bakit hindi niya napansin? Sa sobrang abala mo sa pagsa-cellphone, hindi mo na alam na nasa tabi mo ng asawa mo. Nakataas ang isang kilay na tanong ni Vinson. Inusod pa nitong upuan upang lalo siyang magkalapit. Asawa? Sabay na bulalas ng dalawang kaharap. Hindi makapaniwalang mga ito sa narinig. Imbis na sagutin ay tumayo si Vinson at nilahad ang kamay sa kanya. Let's go. They are calling your name. Calista was still in a trance with Vincent spoke. Natauhan lang siya nang muling marinig ang pangalan niya na tinatawag ng MC upang umakyat sa maliit na platform upang magbigay ng speech. Tila tood na naglakad si Calista habang akay-akay ni Vinson. Hindi niya alam kung gaano katagal na katabi niya ito. Nabasa kaya nitong pinag-usapan nila ni Thor, lalo na tungkol yun sa kanyang negosyo. Who are you chatting with na kahit nasa tabi mo na ako, hindi mo pa rin alam? Napapitlag si Calista dahil sa tanong ni Vincent na nasa tabi lang niya habang paakyat sila ng maliit na platform. Hindi siya kaagad nakasagot at bigla siyang napatigil sa paglalakad, kaya naman nilahad ng asawang palad upang alalayan siya. The whole place went silent. Lahat ng atensyon nakatutok sa kanila. Lalo na mga babae niyang kaklase ng mga mata ay halos hindi tanggalin kay Vinson. Calista tried to compose herself and fortunately, she got back into her real self before taking Vincent's hand and letting him lead her on stage. Nang makaakyat sila'y walang nakuhang sagot mula sa kanya si Vincent pero nababasa ni Calista sa mga mata na hindi pa rin nawawalang kuryosidad nito kahit na nakangiti pa itong nakatingin sa mga taong nanunood. Hindi pa sila nakakalapit sa microphone nang biglang yumuko si Vincent at may ibinulong sa tenga niya. You haven't answered me yet, my wife. Sinong ka-chat mo? Talaga bang hindi ka na makahintay na matapos ang agreement natin at naghahanap ka na ng ibang lalaki? Ang mainit na hininga na nabumubugas sa kanyang tenga ay napatayo sa kanyang balahibo. Pero nang marinig ang huling sinabi nito ay napalitan ng inisang init sa katawang nararamdaman niya. Naninikit ang mga matang nilingon niya ito sa kapagalit na sumagot. 2 buwan. Yan na lang ang titira sa pagsasama natin. Masama ba kung hinahanda ko ng sarili ko na maghanap ng lalaking papalit sa'yo, ha? Dahil sa inis niya sa sinabi nito ay lalo niya itong inasar at hindi nga siya nabigo dahil dumilim ang mukha nito. Malapit na sila sa nakatayong MC at inaabot na nito sa kanilang microphone. Pero imbis na abutin niyon ay mahinang napasigaw si Calista. Nang bigla siyang hinapit ni Vincent sa bewang at mahinang kinurot ang kanyang tagiliran. Saka sinundan niyo ng boss itong sa kanyang tenga. Sinabi ko na sa'yo na habang kasyal pa tayo, wala kang karapatang maghanap ng ibang lalaki. Ganun ka ba kasabik na maparusahan? Ibis na matakot sa banta nito yung lalo ng asar si Calista. Beats me, I can do whatever I want. And you won't stop me because of it. Hindi sumagot si Vincent pero humigpit ang pagkakahapit nito sa bewang niya. Tsaka ang isang palad ay hinawakan ng baba niya upang iharap ang mukha niya sa mukha nito. Bago ito yumukot sinakop ang kanyang labi para sa isang mapusok na halik. Dahil sa gulat napaawang ang labi ni Calista, ngunit sinamantala yun ni Vincent upang ipasok ang labi nito. Tila tuod at wala sa sariling itinulak ni Calista si Vincent upang maputol ang halikan nila. At nagpapasalamat siya dahil sumunod naman ito at hindi nagmatigas ang ulo. Anong ginagawa mo? Pinandilata niya ito ng mata. Hindi niya kayang tumingin sa baba ng podium dahil sigurado siyang pinagtitinginan sila ng mga tao. Ginisihan lang siya ni Vincent at nakinindatan bago kinuhang microphone na inabot ng MC. Humarap ito sa ibaba ng podium upang magsalita. Pero ang braso nakayakap pa rin sa kanyang bewang na. Tila ba mawawala siyang bigla kapag pinakawalan siya nito. Pasensya na. I can't help but adore my wife. Mahina itong napatawa. His voice reverberated through the microphone, making the audience gasp in delight. Alam ni Calista na gwapong asawa pero habang nakikita itong hinahangaan ng maraming tao ay nakakaramdam siya ng kakaiba sa puso. Nalilito siya kung proud ba o nagsiselo siya ng mga sandaling iyon. She is not a romantic type of woman.
Sa tanang buhay niya, wala pang lalaking bumihag sa kanyang puso kaya hindi niya alam kung paano ma-inlove at kung paano magselos. Ang alam ng pamilya niya ay lumaki siya sa probinsya at isang probinsyanang turing ng mga to sa kanya, pero malayo na narating ni Calista. Ang dahilan kung bakit siya kumuha ng pangalawang kurso ay dahil sa utos ng kanyang ama. Hindi alam ng mga ito na nakagraduate na siya ng college sa ibang bansa at nakapagtrabaho na. Bata pa siya nang iniwan siya ng kanyang ina at mula noon hindi na niya ito nakita. Pero 5 taon na nakaraan ay nagkaroon siya ng balita tungkol dito pero imbis na matuwa, ay labis na galit ang naramdaman niya dahil sa nabalitaang namatay ito. Nag-resign siya sa CSS at umuwi ng Pilipinas. Saka pumunta sa kanyang ama upang doon tumira at kaya siya nito pinag-aral sa kolehiyo. Kaya 29 na nang makagraduate siya sa kolehiyo sa pangalawang kurso. Dahil sa malalim na pag-iisip, hindi niya napansin na tapos ng speech ni Vinson at ang palakpakan ng mga taong nagpabalik sa diwa niya. And to finish off, I will donate the new facility under my wife Calista's name. Ang maugong na palakpakan ay biglang tumahimik at ni isa ay walang nagsalita. Ang mga estudyante at magulang pati na rin ang mga professor na nandoon ay tahimik na nakatingin kay Vinson. Nang tingnan ni Calista ang gawin na kaklase niyang nanglait sa kanya kanina, ay halos tumuwang mata ng mga ito habang nakatingin sa kanila ni Vinson. Hindi niya maiwasang mapaismid. Ito ang klase ng mga taong sa panlabas lamang ng anyo tumitingin at hindi siya loob. Hinawakan siya ni Vinson sa braso at hinila ito pababa ng stage. Kahit na tinawag pa sila ng MC, hindi na lumingon si Calista. Tuloy-tuloy siyang naglakad habang hila-hilang asawa hanggang sa makalabas sila ng bulwagan at makarating sa car park. Saka lang niya ito binitawan at kinompronta. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba talaga lahat ng galaw ko? Parang hindi ka busy sa buhay ah. May iritasyon sa boses na usisa niya habang nakapamewang na nakaharap dito. Ang totoo ay gusto lang niyang itago sa pamamagitan ng iritasyon ng pamumula ng mukha dahil sa halik na ginawa ni Vinson kanina. Hindi yun ang unang beses na hinalikan siya nito sa harap ng maraming tao. Pero ipinilig niyang ulo dahil hindi niya na kayang isipin kung paano siya nito nilamukos ng halik. Wala namang masama kung susundan ko kung saan magpunta ang asawa ko, hindi ba? Kung wala ka namang itinatago, bakit ka magigilty? Nagpapadyak sa inis si Calista. Kailangan niya takasan ng asawa dahil kailangan niyang katagpuin si Caleb at Thor upang tingnan ko ano man ang sinasabi ng mga itong ebidensya ng buhay nga ang kanyang ina. Hindi ako guilty. Tinalikuran niya ito at naunang sumakay sa kotse. Sa harap siya umupo dahil ito naman na nagmaneho at walang assistant nito. Kaagad namang sumunod si Vinson pero hindi kaagad nito ini-start ang sasakyan. 2 months. Narinig ang asawa pero hindi niya maintindihan kung anong sinasabi nito. What? She asked. Nakatutok ang mata niya sa unahan at hindi pa naikabit ang seatbelt. Madali lang matapos ang 2 buwan kaya plano kong extend ang agreement natin. Dahil hindi pa magaling si Lolo. Hindi pa siya makabiyahe para makita ka. Ano? Nalalaki ang matang bulalas niya. Hindi siya makapaniwalang patatagalin pa nitong peking pagsasama nila. Paano na lang ang puso niya na unti-unti nang lumalambot para dito? We're extending our marriage. Sagot nito, tuwang-tuwa pa itong humisi na para bang nanalo to sa loto. Mabilis na hinawakan ni Calista ang handle ng pinto at agad yung binuksan. Saka bumaba, she slammed the door closed before turning back to Vinson and raising her middle finger. Inakbo niyang kakahintulang na taxi na nagbaba ng pasahero at mabilis na sumakay doon, saka iniwang mag-isa ang asawa.